the Jerusalem above is free. She is our mother. For it is written, Rejoice, barren, who does not give birth, break forth, and shout. You who are not in labor, for more numerous are the children of the desolate one than of the one who has a husband. And you, brothers, in accordance with Isaac, are children of promise. Amen. Tayo po sumandaling mananalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Lord. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Totoo nga po, Panginoon, tunay nga po na hindi po aksidente na kami po ay nandito sa lugar na ito, Panginoon. Ito po ay itinakda niyo po sa bawat isa sa amin upang kami po ay lubusan na makilala ka, Panginoon. Patuloy na makilala ka at maranasan ng iyong presensya. At maranasan, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay. Lord, ano man po yung mga pinagdadaanan po namin, naniniwala po kami, Panginoon, na kumikilos ka po sa aming mga buhay, Panginoon. Nangungusap ka po sa aming mga puso. Lord, sa gabi ito, Panginoon, hayaan niyo po na matutunan po namin ang iyong mga salita. Maunawaan po namin ang hiwaga ng iyong mga salita. At ito po ay maisabuhay po namin. Ito po ang dalangin namin, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Sige po, makakaupo muna tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Okay. Una sa lahat, binabati po natin yung mga bago po nating bisita. Pwede po bang tumayo yung mga kapatid po nating bagong dating? Ayan. Okay lang po? Ayan. Praise God. Pinag-aaralan po kasi natin yung liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Ang particularly po, ang ating pong pinag-aaralan for tonight is the tale of two covenants. Meron pong dalawang covenants. O yung, pag sinabing covenants po sa Biblia ay yung kasunduan ng Diyos sa mga tao. So, ang ating pong sentro ng ating pag-aaral ay believers are not saved or sanctified by the law, but are children of God through His promise. So, ang ating pong sentro ng ating pag-aaral sa gabi ito, believers are not saved or sanctified by the law. Hindi daw tayo pinawawalang sala ng kautusan. Okay? Pinawawalang sala tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoon. But before we proceed, meron pong isang kwento rito. Meron na po isang lalaki, a man was drowning in the ocean, struggling to stay alive. Meron na po isang lalaki, okay, ready na po kayo, mga kapatid? Ayan, meron na po isang lalaki na lulunod. Ano? A rescuer jumped in, pulled him out, and brought him safely to the shore. Meron daw po isang lifeguard. Nalulunod yung lalaki, no? Nag-swimming yung lifeguard at kinuha itong lalaki. As soon as they reached the land, the man said, "Wait, nakapunta na sila sa shore, no? Naligtas na yung lalaki." Sabi nung lalaking niligtas, yung nalulunod, sabi niya, "Wait, let me go back and swim the rest of the way." Sabi niya, "Babalik ako roon. Yung kalahati, maglalangoy ako." Pero nandun na sila sa shore, ano? The rescuer looked at him and said, sinabihan yung lalaki na nalulunod, na niligtas niya, "You were not halfway saved. If I didn't carry you, you would have died." That is how many people treat salvation. So ang sentro ng ating pinag-aaralan ay kaligtasan. Marami daw mga tao sa panahon natin ngayon, ganun ang trato sa kaligtasan. Na matapos silang iligtas ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan, kasi lahat tayo mapupunta sa impyerno, pagkatapos iligtas ng Panginoon, ay sasabihin daw sa Panginoon, "Ay tutulungan kitang iligtas mo ako." Parang 50-50. Parang yung lalaki, sabi, pagkatapos iligtas siya, nasa sa pangpang na sila, "Teka, babalik ako. Tutulungan kita, kalahati ng paglalangoy ay gagawin ko." Ganun daw yung tinatrato natin sa kaligtasan, saved by Christ, but then trying to finish it by their own efforts. Pagkatapos kang iligtas ng Panginoon,
Sinusubukan mong kompletuhin yung iyong kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi nga po yun yung tinuturo ng true gospel. But the gospel is clear. If grace save you, grace sustains you. Kung iniligtas ka ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya niya, abay tatapusin ng Panginoon. Isusustain ka, bibigyan ka ng kalakasan upang manatiling ligtas. That is how many people treat salvation. Saved by Christ, but then trying to finish it by their own efforts. But the gospel is clear. Ulitin ko mga kapatid, if grace saved you, grace sustains you. To prove this point, Paul does not abandon Scripture. He appealed to it. He goes back to Abraham and shows that even the law itself teaches the gospel. Bumalik po siya sa kwento sa pamilya ni Abraham para ipakita, no, para po doon sa mga bago, ang ating po pinag-aaralan ay Galatian, ang nangyayari po sa simbahan ng Galatia, itong mga Kristiyano na ito, matapos nilang mapakinggan ang kaligtasan, na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, meron pong mga maling aral na nakapasok. Itong mga tinatawag pong Judaizers, no, ay tinuturuan itong mga Galatians, sinasabi sa kanila, hindi kumpleto ang iyong kaligtasan. Kailangan yung gawin ang mga bagay nito. Unang pinagagawa sa kanila ay pagtutuli. Ano? Ito po yung nasa Biblia. Sabi ng mga Judaizers sa mga mananampalataya sa Galatia, para maging kumpleto ang iyong kaligtasan, kayo ay magpatuli, kayo ay umiwas sa mga pagkain ito, at sundin niyo yung mga tinatawag na days, months, and years, yung mga festival na sinusunod ng mga Hudyo. Para maging kumpleto ang iyong kaligtasan. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Maraming nagtuturo ng maling aral. Maraming nagtuturo na ikaw ay maliligtas sa pananampalataya plus sa pagsunod sa mga relihiyon. Parang 50-50. 50 sa Diyos, 50 sa akin. Hindi po ganoon ang kaligtasan. Ito ay gawa at makakamtan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So ang kaligtasan ay makakamtan lamang natin sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Una, ito po yung problema, the problem. The problem is misunderstanding the law. Verse 21, ang sabi po sa verse 21, tell me, you who want to be under the law, do you not listen to the law? Si Apostol Pablo po ang nagsasalita kasi sumulat po siya rito. Sabi niya, tell me, they want to be under the law. Paul is now directly addressing those who are being enticed to return to the law as the basis of their relationship with God. So ang kinakausap po, tandaan nyo, liham po ito. Sulat ni Apostol Pablo. No? Sa panahon nila, wala namang telepono, no? Wala ring video call. No? Sumusulat. Sino ba nakaabot ng liham dito? Meron ba? Yung mga bata, hindi na, ano yung liham? Ano yung sulat? Ano? Kasi sa bahay namin, yung mga love letter namin ni Sister Cherry, nandun pa eh. Pag pinicturean ko siguro at pinost ko yun, baka sasabihin ng mga Gen Alpha what is that? Hindi na nila alam yun. So si Apostol Pablo sumulat sa simbahan ng Galatia. At ang kinakausap niya dito ay particularly yung mga nai-entice na ng mga Judaizers. Tandaan niyo yung Judaizers, yung mga nagtuturo ng maling aral. Ano? Ito kinakausap na ni Apostol Pablo, yung mga nai-entice, yung mga nauuto ng mga maling aral. Sabi ni Apostol Pablo, tell me. Sabi niya doon, di ba? Paul is now directly addressing those who are being enticed to return to the law as the basis of their relationship with God. These believers were being convinced that in order to be truly accepted by God, they must be circumcised, observe religious calendars, and follow dietary regulations. So nai-entice na sila, nauuto na sila eh. Kaya kinakausap na sila ni Apostol Pablo directly dito sa liham na to. Kayo, tell me, sabihin nyo sa akin, kayong mga na nagpapailalim, gusto, ninanais nyo ulit magpailalim sa kautusan, ito na yung kinakausap ni Apostol Pablo eh. In other words, they were being led to believe that Christ was not enough.
That's the problem, mga kapatid. Ano yung problema? Nadadaya sila ng maling aral, pero ang central na pandaraya sa kanila, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi yan sapat. Hindi kompleto. May kailangan ka pang gawin para maging kompleto ang iyong kaligtasan. Ano nga yun? Yung una, yung pagtutuli. Pangalawa, yung pagsunod sa mga bawal na pagkain. No, yung tinatawag na yung mga halal No, kosher food. Di ba? Yung halal na sinasabi. At saka yung and follow the entire regulation and religious calendar. That they needed to add their own obedience to complete what Christ had already accomplished. Ibig sabihin, sinasabi, parang pag naniwala ka na ang kaligtasan mo ay hindi kompleto, kailangan mo pang sumunod sa mga kautusan, kasi nanampalataya ka na sa Panginoon di ba? Itong mga, imagine niyo yung posisyon. Put yourself sa posisyon ng mga taga-Galatia. Nanampalataya sila sa Panginoon, tapos nadadaya sila ngayon. Sinasabi ng mga Judaizers, hindi. Kailangan kayo sumunod sa kautusan para maging kumpleto yung kaligtasan. Parang sinasabi mo na yung ginawa ni Jesus Christ hindi sapat. Andiyan kayo mga kapatid? Hindi, kailangan kong tulungan si Jesus para iligtas ako. Hindi ikaw ang Savior. Sabi ko sa hindi ikaw ang Savior. Diba? Tinapos na nga ni Jesus Christ Ano pa yung words dyan mga kapatid? Tell me, sabi niya you who want to be under the law. Kayong mga ninanais nyo na ngayon na magpailalim ulit sa kautusan. It is clear that no one is forcing them. Sabi niya na dyan, you who want to be under the law. So walang pumapersa sa kanila. Kaya ang pagpapailalim sa anumang maling katuruan ay desisyon. Hindi naman sila pinorse Sabi ni Apostol Pablo, you who want to be under the law, it is clear that no one is forcing them to believe this false gospel. It is a matter of choice. They have a choice. They think the law will make them more spiritual. Akala nila, itong mga kautosan na ito, iulitin ko mga patay, pagtutuli, pagsunod sa calendar, religious calendar, pagsunod sa mga bawal, huwag kainin yung mga bawal. Akala nila, ito yung magpapabanal sa kanila. Ito yung nangyayari. They think that the law will make them more spiritual. Sa panahon natin, maraming ganyan. Akala nila, yung mga pagiging relihiyoso, maganda yun Deboto tayo, nagiging deboto tayo. Pero pag inakala natin yung mga bagay na yon, yung magliligtas sa atin, yun ay mali. Mga kapatid. Kasi hindi naman yun ang tagapagligtas. Si Yesu Kristo ang tagapagligtas. Kasi kapag tayo ang nagdadagdag sa ating kaligtasan, di tayo na ngayon ang Savior. Mga kapatid, pagka napunta tayo, for example, napunta tayo sa langit, nagtanungan tayo, bro, paano ka nakapunta rito? Di magyayabangan tayo. Ako, nagpapako lang naman ako. Hindi, di palakpakan ngayon. Sige pati, nagbigay ako ng mga pagkain sa mahihirap. Binalag ko pa. Maraming nakakita niyan. Marami akong witness. Hindi nagyayabangan tayo sa langit. Bakit? Kasi ang kaligtasan na sinasabi mo ay dahil sa sarili mo. Kaya buti na lang, ang sinasabi ng Biblia na kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya, hindi mo pwedeng bayaran. By grace, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, na siya ang tangi mong tagapagligtas. Yan yung gospel, mga kapatid. This passage teaches us that we have a choice. We can choose to be under the law or to live in freedom. Mamili ka. Gusto mong magpailalim ulit sa kautusan? Gusto mong magpailalim sa relihiyon? O manatiling malaya? Kaya nga yung ating series is about freedom in Christ. Manatiling malaya sa pananampalataya sa Panginoon. Pinalaya na tayo sa anumang kautusan. Hindi na tayo under ng anumang relihiyon at anumang kautusan para tayo maligtas. Hindi yan ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga may kalayaan na tayo mga kapatid. There's freedom. It's a matter of choice.
Mamili ka. Gugustuhin mong bumalik sa kautusan? O sabi nga ng mga matatanda, nasa kama ka na eh. Tama. Lumipat ka pa sa banig. Pero yung iba, mas gusto sa banig eh. Diba, mga kapatid? When God commands, be holy, for I am holy, He is giving a true and binding command that reflects His perfect character. Sasabihin natin, pastor, sabi ng Biblia, be holy, sabi ng Panginoon. Hindi ko kaya yon. Ibig sabihin ba, magiging holy ako sa pamamagitan ng sarili kong mga gawa? Hindi, mga kapatid. However, this command does not imply that we can achieve holiness by our own effort. Pag sinabi ng Diyos, be holy, hindi niya sinasabing kaya mo sa sarili mo. Ulitin ko, mga kapatid, baka hindi niyo naintindihan. Kasi sinabi ng Biblia, kayo'y magpakabanal dahil ako ay banal. Hindi ibig sabihin nun, ay kaya mong maging banal sa pamamagitan ng sarili mong magawa. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Instead, it reveals our inability and drives us to depend on Christ, who alone provides both our righteousness and our sanctification. Anong ibig sabihin? Pag sinabi ng Lord na be holy, for I am holy, magpakabanal ka, ibig sabihin nun, hindi gawin mo ang kabanalan sa pamamagitan ng mong sariling gawa, kundi tumakbo ka sa Panginoong Hesukristo. Para sa iyong kabanalan, aaminin mo na hindi ko kayang maging banal sa aking magaw. Kasi nga, lahat tayo laging sumusuway sa kautusan eh. Amen? Amen. Sino ang perfect? Taas ang kamay. Meron ba? Di ba wala? Mga kapatid, kung hindi tayo perfecto, ibig sabihin, pinakikita ng kautusan na hindi talaga natin kayang maligtas sa ating magawa, hindi natin maging perfect, maging holy sa pamamagitan ng ating sarili. So anong ginagawa nun? Pag sinabi ng Diyos, be holy for I am holy, ibig sabihin tumakbo ka sa Panginoong Hesukristo, kunin mo yung kabanalan na inaalok ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga namatay maraming tao, kilala sa ang Panginoon. Alam na namatay si Jesus Christ. Pero alam mo ba kung bakit namatay si Jesus Christ? Para kunin ang iyong kasalanan. Ibigay ang kanyang katuwiran at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin ng kamatayan ng Panginoon Hesukristo. God is holy, commands holiness. The law reveals that we cannot achieve it. Christ accomplishes it for us. And now, as His people, we live out the holiness He has already given. So yung pagiging banal, hindi sa ganang sarili mo. Hindi mo kaya eh. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya. Kahit pudpudin mo yung tuhod mo, kakadasal mula sa pintuan ng simbahan, ng Quiapo, hanggang sa altar, hindi ka magiging banal sa ganang sarili mo. Ang kabanalan ay makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Hesukristo. Ngayon, dahil banal ka na, pinabanal ka ng Panginoon Hesukristo, ipamumuhay mo yung kabanalan na meron ka. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. So be careful of subtle legalism in your life. Legalism is not always obvious. Pag sinabi natin legalism, sa mga hindi nakakaintindi, yung pinag-aralan natin yung mga nakaraan, yung legalism, yung binabase mo sa mga sarili mong gawa, yung iyong katuwiran. Yun yung ibig sabihin ng legalism. It often hides behind good Christian behavior. I didn't read my Bible today, so God must be disappointed with me. Yung legalism, subtle minsan eh. Ibig sabihin, hindi halata. Kapag sinasabi mo, hindi ako nakapagbasa ng Bible ngayon ah. Diba? Baka disappointed si Lord sa akin. Hindi ako katanggap-tanggap. Legalism yun eh. Nakabase sa performance. Kaya nga naalala ko yung sinabi ni Pastor Stephen Prando, sabi niya, kapag hindi kayo nakakapagbasa ng Biblia, huwag kayong magigilty. Sabi ko, parang mali yata yun ah. Sabi niya, huwag kayong magilty, dapat nagugutom. Di ba mga kapatid? Pag nagigilty ka, ibig sabihin, nakabase ka sa works. Bakit ka ba nagbabasa ng Bible? Dahil ba isatisfy yung guilt mo lang? Performance-based yun. Di ba, mga kapatid? Yes,
inutos sa atin ng Panginoon na magnilay-nilay ng kanyang mga salita. Pero bakit mo ginagawa? What drives you to read the Bible? Because you want to know God. You want to express your love towards God. Naintindihan ba natin mga kapatid? Ito pa yung subtle legalism. I failed again. Maybe God loves me less today. Kung nagkasala ako, baka hindi na ako mahal ni Lord. Tandaan mo, namatay nga si Kristo para sa iyo, tapos sasabihin mo, hindi ka mahal ni Lord. Namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka sa iyong mga kasalanan, tapos iisipin mo, hindi ka mahal ni Lord dahil, nakapag-chismis ako. Nadulas ako, pastor, kanina, tapos puto-konsinta ako eh. Napamura ako eh. Baka hindi na ako love ni Lord. That's subtle legalism. Nakabase sa actions mo, yung relationship mo sa Diyos. Hindi, tandaan mo kapatid, mahal ka ng Panginoon kahit na ano yung ginagawa natin. Yes, nagkakasala tayo. We offend God. Nabibreak natin yung puso na. But that is relationship. Pero hindi nakabase doon yung identity mo. Anak ka na ng Diyos eh. Hindi ka, bigla ba nung nagkasala ka, hindi ka na agad anak? Anak ka pa rin ng Diyos, mga kapatid. I serve in church, so I feel more accepted by God. Di ba yung mga legalistic concept eh? Ako, deacon ako. Lesson natin nung Tuesday. Deacon ako, mas accepted ako. Pastor ako, mas accepted ako ni Lord. Kaysa dyan sa mga peasant na yan. Parang matindi eh, no? Mas accepted ako kasi naglilingkod ako sa Panginoon. Naka-base sa performance yung iyong concept of acceptance. Pero mahal ka ng Panginoon kahit sino ka nga eh. Diba kahit na, sabi ng Biblia, nung tayo'y makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. So hindi nakabase sa ating performance yung pag-ibig ng Diyos, mahal ka ni Lord. Sabi mo sa tabi mo, mahal ka ni Lord. Amen. The problem is not reading your Bible or serving. The problem is thinking this earn God's acceptance. Walang problema doon sa pagbabasa at saka yung pag-serve sa Lord. Hindi yan yung punto. Ang punto, pag ginawa mo yung mga bagay na yan, yung pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-attend ng simbahan, pag-serve sa Diyos, akala mo yung mga bagay na yun, yung magbibigay sa iyo ng more acceptance. That's legalism. Hindi nakabase yan. Kahit tayo mga kapatid, tayo naglilingkod para sa Panginoon dahil ini-express natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Pero hindi tayo obligado na nagsiserve sa Diyos dahil baka makapunta ako sa impyerno. Hindi gano'n mga kapatid. That's legalism. Remind yourself daily, God accepts me because of Christ, not because of my performance. Tinanggap ka ng Diyos, kapatid, hindi dahil sa iyong performance. Kasi lagi kang bagsak eh. Tama ba ako? Kasi kapag ibabase natin sa performance yung ating pagiging acceptable sa Diyos, bagsak. Laging nagkakasala tayo eh. Buti na lang na ang pagiging acceptable natin sa Diyos, tinanggap niya tayo yung pag-ibig ng Diyos na nanatili sa atin dahil kay Kristo. Dahil sa Panginoon Jesucristo. Pangalawa, yung picture, yung una yung problema, yung pagiging yung tinatawag na legalism. Pangalawa, the picture. No? Yung allegory. Sabi rito, mga kapatid, 22:23, for it is written that Abraham had two sons, one of servant woman and by the free woman. But the son by the servant woman had been born according to the flesh, while the son by the free woman through the promise. Sabi ni Apostle Paul, for it is written. When we encounter this phrase in the New Testament, it is clear appeal to the authority of the Scripture, specifically the Jewish canon, the Tanakh. So pag sinabi ni Apostle Pablo, it is written, or sino man sa Biblia, pati si Jesus Christ, pag sinabi niyang it is written, ang tinutukoy ni Jesus or anyone in the Scripture ay yung Tanakh, yung Old Testament, yung Bible ng mga Jewish. Kasi wala pa namang New Testament sa panahon nila eh. Paul is not introducing a new idea. He is grounding his argument
in the scripture. Yung kanyang tinuturo, hindi yun galing sa kanya. Galing mismo sa Biblia. Kaya nga it is written. Hindi gawa-gawa niya yung tinuturo niya. By using this phrase, Paul reminds his readers that his teaching is not based on personal opinion. Yung turo ni Apostle Pablo, hindi opinion. Sa panahon natin ngayon, maraming nagtuturo sa Facebook, sa YouTube. Puro opinion. Hindi nakabase sa Biblia. So dapat nakabase. To illustrate the opposing basis of salvation, Paul turns to the account of Abraham's family para ipakita yung legalism at saka yung biyaya ng Diyos, yung work-based salvation at saka grace-based salvation. Ginamit niya yung kwento ng buhay ng pamilya ni Abraham. Una si Ismael. Si Ismael. Born according to the flesh, sabi ni Apostle Pablo. One by the servant woman. Paul is referring to Ismael, son of Hagar, a slave woman. Di ba po ba? Sino po nakakatanda ng kwento ng pamilya ni Abraham? Diba? Si Abraham, tinawag ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, I will bless you. You will be, kasing dami ng bituin sa langit ang magiging descendant mo. Kasing dami ng buhangin sa lupa ang magiging mga descendant mo. O, yun yung pangako ng Panginoon, yung tinatawag na Abrahamic Covenant. Ang tagal, tapos sila ay matatanda na. Mangyayari pa kaya yun? Nag-doubt sila. Mangyayari pa kaya yun? Anong ginawa ni Sarah? Ano sabi niya? Uy, yung ating, yung alipin natin, yun nila isipingan mo. Para magkaanak. Hindi nila inantay yung pangako ng Panginoon. Ginawa nila yung sarili nilang kaparaanan. So, anong nangyari? Ito nga si Ismael. Yun yung tinatawag na by the servant woman. By the servant woman. Dalawang anak. Una, from the servant woman, si Ismael yon. By the son, by the servant woman, had been born according to the flesh. Ano ibig sabihin ng according to the flesh? Born according to the flesh means according to human will and not according to God's will. Si Ismael, anak yon dahil kagustuhan nila. Hindi kagustuhan ng Diyos. Kasi ang kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan, magpo-provide siya ng miracle baby, si Isaac eh. Biruin mo, tanda na ni Sarah, tsaka ni Abraham. Oh, miracle baby. Pero ang sabi nila, hindi gawin natin sa pamamagitan. Kaya yung word na according to the flesh, according to their own will, according to their own desire. Ismael is born out of Sarah and Abraham trying to do their way sa pamamagitan ng sarili nilang gawa. God promised to Abraham that he will make his descendants as numerous as the stars and the suns. Out of lack of faith, yun ang problema. Dahil nawala yung kanilang pagtitiwala sa Diyos, yung pananampalataya, ginawa nilang sariling paraan. Ano ang theme song nila? I did it my way. Hindi, ayaw namin yung way ni Lord kasi parang imposible. O, di ba, ganyan din tayo minsan. May pangako ang Panginoon sa buhay natin. Merong binibigay na message ang Panginoon sa atin. Magtiwala ka, anak. Ako bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan. I will provide. I will never leave you nor forsake you. Lord, parang imposible. Didiskartehan ko na lang, Lord. Manghihiram na lang ako kung kani-kanino. Saan kamay kaya ni Lord? Yung lagi. Saan kamay tayo? Dinidiskartehan natin, kaya lalo tayo napapahamak eh. So, ganoon yung nangyari mga kapatid. No? Ismael is born out of Sarah and Abraham's trying to do it their way. God promised to Abraham that he will make his descendants as numerous as the stars. And the sons, out of lack of faith, they do it their way. Ismael was born through human effort. He is a result of Abraham trying to help God. So, anong relationship na sa salvation? Pag ginagawa mo ang salvation sa pamamagitan ng sarili mong magawa, you are trying to help God on the basis of your salvation. You are living in flesh. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Ginagawa natin yung kaligtasan natin sa pamamagitan ng sarili nating gawa. In relation to the gospel, Ismael represents works, self-effort, and human solution. The Bible clearly teaches that salvation is through faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. People are resorting to religion as basis of their salvation.
This is like you saying, God, I don't trust you. I don't trust your promise. I don't trust your provision of salvation through Christ. I will help you, save me. Ganon yung sinasabi mo sa Lord. Kapag ka nagre-resort ka sa religion, ay hindi, sa mabubuti. Kailangan kong magpakabait para ako ay maligtas. Kailangan kong gawin ang mga bagay na ito para ako ay maligtas. Parang sinasabi mo na hindi ka kayang iligtas ni Lord. Parang hindi sinasabi mo, hindi sapat yung provision ni Lord, yung paraan ni Lord, gagawa ako sa pamamagitan ng paraan ko. Yun yung sinasabi mo. Si Isaac naman, nakita natin si Ismael work-based salvation. Sarili mong paraan. You are trying to help God sa iyong salvation. Pangalawa, si Isaac. Won by the free woman. Sabi na, won by the free woman. Isaac is son of Sarah, who is free woman. He was born out of God's promise and God's miraculous way. He was being born by God's power and God's perfect will. Not out of human desire and human effort. Kaya nga miracle baby, di ba? Hindi naman dahil pinilit nila, hindi dahil ginusto nila, kundi yun ay desired sa pamamagitan ng pangako ng Panginoon. Isaac represent grace, faith, and divine initiative. Yung kilos ng Panginoon. Yung provision ng Panginoon na salvation. Yung paraan ng Panginoon, yun yung si Isaac. So mamimili ka ngayon, kapatid. Ano yung pagpipilian mo? Two ways relating to God. Una, flesh. Ano yung ibig sabihin ng flesh? I will earn it. I can do it my way. Ito yung salvation na kaya kong makamtan yung salvation ko. Lahat tayo mapapahamak, tandaan niyo mga kapatid. Pero kapag ka nag-operate ka kay Ismael, sa concept ni Ismael, yung flesh, parang sinasabi mo, I will earn it. Kaya kong makamtan ang kaligtasan. Kailangan ko lang magpakabait. Kailangan ko magsimba palagi. Kailangan ko magdasal. Kailangan kong mga bagay na ito. I will earn it. I will do it my way. Yun yung ibig sabihin ng the flesh. No? Ito yung relationship based on fear and pressure. Yung relationship mo sa Diyos. Ay, hindi, natatakot ako eh. No? Baka magalit si Lord, natatakot ako, baka mapunta ako sa impyerno. Lagi kang nakabase sa fear, mga kapatid. No? Many Christians and churches are legalistic. They operate based on performance and use fear as a basis to pressure believers today. O, maraming mga simbahan ganun eh. Nag-ooperate according to Isaac. Kailangan magpakabait. Kailangan mag-fasting. Ang dami mga kapatid eh. Para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Nakabase sa relihiyon. Eh paano pagka hindi mo na kompleto? Di ba? Hindi mo na kompleto ang siyam na Dragon Ball. Hindi ka makaliligtas. Di ba, mga kapatid? Eh, kailangan mo, ang daming mayroong listahan. Ito, 4 na pilar. Kailangan mo gawin itong bagay na ito. Pangalawa, pangatlo. Eh, na-miss mo yung isa. Ikawawa ka. Hindi nakabase sa biyaya ng Diyos. For example, some churches publicly post non-tither list. Nakabase sa fear eh. Merong mga simbahan gano'n na sa bulletin board nila nakalagay dyan. Mga hindi nag-tithes. Sabon na ito. Number 1, si Brother Cesar. Pangalawa, si Sister ganito. Eh di ba ikaw mahihiya? Non-tither list eh. Sa susunod na buwan, magtatize ka na yun. Bakit? Mapupost ka eh. Di ba? Nung nag-aaral tayo sa school, yung mga naabutan doon, may listahan ng maingay eh. Di ba? May listahan ng maingay. So, nakabase sa takot, nakabase sa performance, yung relationship sa Diyos. Maraming simbahan gano'n, mga kapatid. I-apply ba natin dito yun? Non-tither list. So, i-post natin dito. Number 1, number 2. Buti na lang, hindi tayo legalistic. Hindi tayo nakabase sa performance. Yung relationship natin sa Diyos, hindi nakabase sa mga ginagawa natin, mga kapatid. Tayo'y katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa mga ginawa natin. Ngayon, yung relationship mo sa Diyos na maayos, yun yung magtutulak sa iyo ngayon para gumawa ng tama. Bakit ka ngayon nagbibigay? Dahil ba natakot ka? Hindi. Naalala ko, merong nag-message sa akin noon eh. Sabi niya, Pastor, tama po ba yung ginawa sa amin?
Meron po kasing first fruit. Every January, lahat po ng sahod, first sahod ng mga tao, dapat daw po ibigay sa pastor. Yun tinatawag na first fruit. Ngayon po, kami po, ako naman po, wala pong sahod. Ngayon, yung mga wala pong, hindi po ako nagtatrabaho, sabi nung nag-message sa akin. Ngayon po, yung mga hindi po nakapagbigay, ang ginagawa po ay naiiwan sa upuan. Yung mga nakapagbigay ng first fruit, drawing mo, unang sahod yun, ha? Yung mga nakapagbigay sa pastor ng first fruit, patatayuin po. Tapos, i-bless po ni pastor, pagpe-pray po. Yung mga hindi nakapagbigay, kawawa, nandoon, nahihiya. Ngayon, next year, kasi taon-taon yun eh. Next year, magbibigay ka na kasi ayaw mo maiwan sa upuan. Ngayon, nakabase na sa takot. Nakabase sa kahihiyan. Sabi ko, mali po yun, hindi yan sa Biblia. Unang-una, sabi ko, wala naman sa Bibliang first fruit sa New Testament. Sa Old Testament yan eh. Tayo sa panahon na ng biyaya. Tayo magbibigay dahil nagmamahal tayo, naranasan natin yung biyaya ng Diyos. Yun yung nagdadrive sa atin, bakit tayo nagbibigay. Yung tithes, principle lang yun, base lang yun. But more than that, yung ating kayang ibigay sa Panginoon, bakit naranasan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos eh? Di ba? Yun na yung magtutulak sa'yo, hindi dahil natatakot ako, baka i-condemn ako ng Diyos pag hindi ako nagbigay, baka pag nag-tithes ako, susumpain ako ng Diyos. Nakabase sa takot. Hindi sa biyaya, hindi sa pag-ibig na naranasan natin sa Panginoon. Some gives offering thinking I give God, I give because God will bless me more. Principle 'yon, yung giving kasi principle 'yun. Pag nagbigay, principle of sowing and reaping. Yes. Pagpapalain ka ng Panginoon. Pero pag 'yun yung basis mo kung bakit ka nagbibigay, work-based ka. Magbibigay ako sa Lord kasi transactional eh. Ibig sabihin, parang business. Kasi pagpapalain ako ni Lord eh. Yun yung nagtutulak sa'yo para magbigay, para pagpalain ka. Ano to, business? Hindi yung nagbibigay, mahal ko si Lord. Gusto kong ibigay sa Panginoon. Kulang pa nga ito eh, kasi binigay niya ang buhay niya para sa akin eh. Ano pa lahat ng bagay na para sa akin eh, para sa Lord. Di ba, mga kapatid? Hindi yung, kailangan ko ibigay ito para bumalik, para Di ba? Para kang nagbi-business. If I don't give, something bad might happen. Yan yung mga legalistic, Baka pag hindi ako nagbigay, baka magkasakit ako. Hindi ganyan mga kapatid eh. Hindi yan thinking ng biyaya ng binigay sa atin ng Panginoon. That is a law-driven giving. Nakatali ka pa rin sa kautusan. Grace-driven giving, yung grace-driven giving? I give because God has already given everything to me in Christ. Nagbibigay ako kasi lahat-lahat niya binigay sa akin ng Panginoon. Yung pinaka-mainam. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang binigay ng Diyos sa akin. Ano to? Yung kakarampot na to. Bibigay ko sa Diyos. Yun yung concept ng grace giving. So yun yung promise naman. Yung kanina, flesh. Ngayon, promise. God will provide it. Yun yung kanina, I will do it. Gagawin ko sa aking sariling pamamaraan. Pangalawa, yung pangako. God will provide it. I will do it God's way. Which is believing the only way. Ano yung way ni Lord? Manampalataya tayo sa only way. Which is the Lord Jesus Christ. Christ already did it for me. I obey because I am loved. Ito ay relationship based on grace and security. Sa biyaya. Ang sarap mabuhay sa biyaya, mga kapatid. Huwag na tayong magpaalipin sa kasalanan at sa law, mga kapatid, sa kautusan. Ang sarap mabuhay sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos. We fully trust Christ for our salvation. So, ano application natin dito? Itanong natin sa ating mga sarili, am I living like Ismael or Isaac? Nabubuhay ba tayo sa concept ni Ismael? Sariling lakas? Sariling pamamaraan? O sa concept ni Isaac? Sa pangako? Do not try to help God. Earn your salvation or sanctification.
Hindi mo tinutulungan ng Diyos. Kailangan araw-araw manampalataya ka sa Panginoon. Araw-araw aasa ka sa Diyos. Mamuhay ng hindi mo kaya. Pagka gumising ka sa umaga, hindi mo sasabihin, kaya ko itong mag-isa. Kaya kong mamuhay ng magpaka-Christian. Hindi mo kaya. Kailangan mong humingi ng biyaya ng Diyos, Lord. It is only by your grace. Hindi sariling gawa mo, mga kapatid. Trust God's promise, not your ability. Many believers starts with grace, but continue in the flesh. Yun yung problema ng mga taga-Galatians. Nag-start sila sa biyaya. Nanampalataya sila sa Panginoon. Along the way, naloko sila ng mga Judaizers. Kailangan nyo magpatuloy para maging kumpleto ang inyong mga kaligtasan. Sige nga. Nagsimula sila sa biyaya at nagpapatuloy sila sa gawa. Yun yung problema. Pangatlo, the principle. 2 covenants, 2 conditions. Paul explains the deeper meaning. Ito naman, si Hagar. This is spoken with allegory for this woman, basahin natin, are 2 covenants, one from Mount Sinai, bearing children into slavery. She is Hagar. Now this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present Jerusalem, for she is slavery with her children. Hagar represents the covenant of the law. Ngayon, kanina yung anak, flesh and promise. Ngayon naman yung nanay, si Hagar at saka si Sarah. Ano ang ibig sabihin nito? Hagar represents covenant of law. Kautusan. Yung kasunduan sa kautusan. God gave the law to Moses at Mount Sinai. Allegorically, the law is like Hagar produces slavery, since a man under the law is like man in prison without hope in his own. Associated with earthly Jerusalem, no one can fully obey the law. It was given by God for a purpose. The law reveals sin but cannot free from it. It cannot free us from it. So makikita natin si Hagar, ibig sabihin yung covenant of law. No? Kasi nga, siya ay slave. Pangalawa, si Sarah, promise, covenant of promise. But the Jerusalem above, ang tinutukoy dito yung langit, is free. She is our mother, for it is written, rejoice, barren woman, who does not give birth, break forth and shout, you who are not in labor, for more numerous are the children of the desolate, and of the one who has husband. Sarah represents the new covenant of grace. The covenant of grace is like a mother who produces freedom to those who will put their confidence on Christ. Si Hagar, covenant of law. Si Sarah, covenant of grace. Kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, pinalaya tayo sa ilalim ng kautusan. In contrast to the present Jerusalem or earthly Jerusalem, who are in slavery due to their reliance on the law, the Jerusalem above, or the heavenly Jerusalem, who are now born from above, are citizenship is in heaven. God requires perfection, and then He provides Jesus Christ. God gives what He requires. Ni-require ng Panginoon yung perfection. Pero siya rin ang nagbigay ng paano maging perfect. Paano maging perfect? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. So these are the spiritual realities. Slavery versus freedom. Law versus promise, human effort versus divine grace. So mamimili ka lang. You have a choice. So anong application natin? You cannot mix law and grace as a means of your salvation. Huwag mong paghaluin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong paghaluin. Thank you, anak. Hindi pwedeng halo. Hindi pwedeng grace, ako'y nampalataya sa Panginoon, ako'y ligtas. Tapos paghahaluin mo ng law. Hindi, kailangan kong tulungan si Lord para sa aking kaligtasan. Mamumuhay ako sa law ulit. Hindi pwedeng i-mix, mga kapatid. Huwag mekos-mekos. Hindi pwedeng i-mekos yan. The Christian life is not sustained by rules, but by relationship. Hindi rules, mga kapatid. Stop measuring your acceptance by your performance. Rejoice that your standing before God is secure in Christ. Kung sino ka, yung identity mo, secure kay Kristo. Dahil nanampalataya ka sa Panginoon, hindi dahil mahusay ka, dahil
sa performance mo. Your confidence is not on your consistency. Diba? Minsan kasi parang nagiging confident tayo, mas banal ako kaysa kay brother kasi siya laging absent sa church. Mas acceptable ako ni Lord. Mas malapit ako kay Lord. Performance-based yun. Kapatid. Your confidence is not on your discipline, not on your own righteousness. Your confidence is in Christ. Finished work. Secure ka, confident ka, maliligtas ako, mamatay ako ngayon, no? Kunin ako ni Lord ngayong araw na to. Confident ka, bakit? Dahil ba mabait kang Kristiyano? Pero konting kabaitan lang. Dahil ba doon? Hindi. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Doon ka confident. Dahil doon. Hindi dahil mahusay ka. Panghuli mga kapatid, the practice. Paano natin i-apply ito? Live as children of promise. Live as children of promise. Number 1, know your identity. Anong sabi sa verse 28? And you, brothers, in accordance with Isaac, are children of promise. So, know your identity. You are not a slave. Hindi ka naalipin, kapatid. Hindi ka naalipin ng relihiyon. Hindi ka naalipin ng kautusan. Hindi yan ang magliligtas sa'yo. Kasi kapag alipin ka ng kautusan, akala mo yung kautusan, yung law ang magliligtas sa'yo, araw-araw nakabase ka sa law. Hindi, kailangan kong kumpletuhin to. Naku, pag nag-fail ako, wala yung kaligtasan ko. Mahirap mamuhay sa ilalim ng kautusan. You are not slave. You are not slave. You are a child of promise. Identity determines behavior. If you think you are still a slave, you will live like a slave. Kung akala mo, nakailalim ka pa rin sa kautusan, mamumuhay ka ng kautusan. Kung akala mo na ang relihiyon ang magliligtas sa'yo, araw-araw, para religious person ka, sumusunod ka, base doon sa relihiyon na akala mo yun ang magliligtas sa'yo. So, Ismael, number 2, expect opposition. Verse 29, but as at that time, he who was born according to the flesh was persecuting him who was born according to the Spirit. So it is now also. Ismael persecuted Isaac. So it is now Ismael and his descendants persecuted Isaac and his descendants. So we should not be surprised that the modern day people who follow God in the flesh persecute those who follow God in faith through the promise. May mga tao na relihiyoso, legalistic. They will persecute you. Ikaw, ganito, bakit hindi ka sumusunod sa regulation? May rules sa simbahan, kailangan kumpleto mo yung 7-day devotion. Pag nag-fail ka, hindi ka pwedeng tumayo. Regulation eh. Hindi ka katanggap-tanggap. Di ba? Nakabase sa sa kautusan eh. The flesh will always opposite the spirit. May mga relation. Tingnan mo yung mga relihiyosong tao, very critical kasama eh. Ang hirap kasama eh. Kapatid eh. So, pagka kumilos ka lang, bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan, parang hindi ka makaano eh, di ba? Hindi ka kailangan hindi ka makabasag pinggan eh, di ba? Parang kang si Maria eh. Pagka kasama mo, parang kang si Maria Clara. Pagka hindi mo kasama, parang kang si Sisa. Di ba kasi, kontrolado ka kasi religious people eh. Mga parang Pharisee eh. Di ba? Magpapakabait ka. Si pastor legalistic eh. Bawal yung damit na jeans. Bawal yung skinhead. Bawal yung magbalbas. Panahon namin gano'n eh. Ang daming bawal eh. Di ba? Legalistic eh. Yung damit ng mga babae sa ibang relihiyon, kailangan hindi lalagpas dito sa siko. Pagka lumagpas sa siko, parang gagano na eh. Nakakalabas na daw ang kaluluwa pag lumagpas sa siko. Ganun ka legalistic. Tapos yung buhok, hindi pwedeng, merong haba.
Isang metro dapat. Legalistic eh. Nakabase doon sa performance, sa itsura, yung pagiging acceptable sa Diyos eh. Kaya naman, hindi pumapasok ang mga makasalanan. Ang simbahan ay para sa makasalanan. Tayong lahat dito ay makasalanan, mga kapatid. Lahat tayo ay tinanggap ng Diyos base sa biyaya ng Diyos. Diba? Ngayon, takot na pumasok. Bakit? Mga legalistic eh. Diba? So, reject bondage. Verse 30, second to the last. But what does the scripture say? Cast out the servant woman and her son. For the son of the servant woman shall not be an heir with the son of the free woman. Cast out the slave woman and her son. Anong ibig sabihin nun? Do not tolerate legalism in your life. Alisin sa katawan, yung pagiging legalistic. Yung akala natin, yung performance natin na magiging basihan para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos at para madagdagan yung ligtas points natin. Walang ligtas points, mga kapatid. Hello? Nandiyan ba kayo? Kasi may nakikita ko sa Facebook may nag-comment siya kay Father ng ganito, masama. Bawas ka ng ligtas points. Walang ligtas points. Ligtas ka na. Ang nagligtas sa'yo, ang Panginoon, hindi points. Do not tolerate legalism in your life. It will make you self-righteous and self-reliant. Yun ang ginagawa ng pagiging legalistic. Self-righteous ka ngayon. Itong tao na to, hindi ko katulad. Ako, mas banal ako. Naalala niyo yung Pariseo, di ba? Itong babaeng ito, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Buti na lang ako. Buti na lang ako, nagtatights ako. Buti na lang ako, lagi akong nagsisimba si sister. Ako, lagi akong nakataas ang kamay. Yung si sister, parang tuod lagi. Buti na lang ako, ang bait ko. Di ba? Yun ang nangyayari kapag legalistic ang tao. Self-righteous. Para kang Pariseo. Hindi maganda, mga kapatid. At saka magiging self-reliant ka. Ibig sabihin, nakaasa ka na ngayon sa sarili mo. Wala na kay Kristo yung iyong kaligtasan. Bakit? Sa sarili mo na eh. Kailangan i-maintain ko yung kaligtasan ko. Hindi ganoon. Know your identity. Last verse 31. Salamat. No, last verse na. Verse 31, so then, brothers, we are not children of servant. Amen? We are not children of servant. Hindi na tayo under ng servant. Hindi na tayo under the law. Malaya na tayong lahat, mga kapatid. Children of servant, woman, but of the free woman. You are not a slave. You are a child of promise. Amen. Let me close this message. There are only two ways to live. Para mamuhay-buhay Kristiyano, dalawa lang. As a slave under the law, or as a child of promise through grace. You cannot have both. The law says, do this and live. Yan ang sinasabi ng kautusan. Gawin mo to, mabubuhay ka. Kaso hindi mo kayang gawin eh. Gawin mo ang lahat ng kautusan, sundin mo ang kautusan, at mabubuhay ka. Ang problema hindi mo kaya. So yung the law or the gospel says, it is finished, believe and live. Yun yung gospel. Tinapos na ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Inalay niya ang kanyang buhay para iligtas ka. Tinapos na niya para ikaw ay mabuhay. So mamili ka. Under the law or under the grace. Yun yung message ng Galatians. So the question is, are you living like a slave or like a son? Do not go back to what Christ has already set you free from. Huwag ka nang babalik. Pinalaya ka na ng Panginoon. Huwag ka nang babalik. Stand firm in the freedom of the gospel. Stand firm on the freedom of the gospel. Let us all stand. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah.